Kasi hindi nyo alam, ang lahat ng mga kilos ko sa kanya, ako ay natatanong. Oo. Kapagay, may ikot lang. Minsan, napupuyat lang. Kasi pagay ko kumalo. Oo. Oo. Puyat lang, sabi naman. Dahil yan, natural lang yan. Dahil yan, ang panahon sa pagkakalaan natin. May ida-ida tayo. Ako, hindi ko aminin. Sinabi lang ng Ama, kung ako inyo, matanda na kayo. Nasa inyo yan. Kung alam ko lang yung matanda na sa ating yung edad, o kala ko lang ito matanda ang tao, hindi. Tama, hindi. Kasi ano mo ito matanda tayo, may spirito yan. Alisin mo ang mga bagay na hindi maganda, huwag kang magsimangot. Kasi oras kayo magsimangot, kunti-kunti makipulbos yung mukha. Bakit sa'yo mo? Ha? Bakit? Dahil hindi ka marunong ismile, dahil sa pagsimangot mo, lalo lulit ang iyong mukha, lalo tutulbos. Dahil ang kailangan ng mga ismile, ang lahat ng bagay, kapag nandito kayo sa lupa, natural na may problema. Kung sabi nila, kung wala ka problema, yung patay na may problema, pag wala na siya, hindi niya alam saan patungo siya. Lahat at dito sa lupa, lahat ay may problema. Alam na Mama, ang lahat yan ang problema, masolusyon din yan kung gusto nyo kayanin. Dahil kaya nyo yan, hindi kayo bibigyan ng problema kung hindi nyo kaya. Binigay ng buhay sa dito sa lupa. Kailangan nyo matatag kayo. Alam nyo ang mga bagay na nangyayari dito sa lupa. Kung walang malungkot, walang masaya. Kung may masaya, ay may malungkot. Kung pantay nyo yan, timbangin mo yan. Dapat sa gitna ka lang. Kaya ko yan, dahil yan ang kaya ninyo. Ibig sabihin, patas ang inyong laman. Amen? Tama, hindi? Kung hinira nyo ang lungkot ninyo, tignan nyo, mamaya, pag matulog kayo, halos di na kayo makahinga. Dahil ang lungkot ninyo, hindi yung nilabas. Okay, thank you. Kung masayahin kayo, sobrang sayahin ninyo, minsan ay ano mararamdaman ninyo? Sigla? Tanungin ko sa inyo. Kung masaya kayo, ano nararamdaman nyo pagkatapos ang masaya kayo? Masigla. Ha? Ano? Masigla? Ano pa? Manakas? Ano pa? Masarap pakiramdam? Yun. Yes! Oh, kasi masaya kayo. Si Lord ay gusto niya ay masaya. Kung malungkot kayo, tignan ninyo ang mukha nyo. Yung na maging Lunes Santo. Pagdating, Martes Santo. Merkulis Santo. Webes Santo, Biyernes Santo, patay na. Pagdating ng Sabado, imbes sa Sabado, di Gloria. Kasi marami ang mahal na araw. Dapat magmahalan na tayo. Ang Diyos ay sa atin. Magsaya kayo, mag-ano kayo, dahil si Lord ay buhay. Dahil sa Mama, niligtas na tayo, ay lahat at binigay ng Diyos sa atin. Niyako niya ang kanyang binigay ang katungkulan, niligtas tayo. Ngayon tayo naman ang kailangan natin. Ano ba ang dapat natin gawin? Para ay masaya siya. Pagkumbaba, pagmamahalan, yan lang naman ang hinihiling. Ano rin? Mag-pray for God. Dahil yan naman sabi ng ano. May sinabi sa akin, mag-rosaryo kayo. Dahil ay nila kaligtasan. Yun lang naman ang narinig ko sa Diyos. Mag-rosaryo kayo. Binurong sa akin yun. Dahil kung walang ina, walang anak. Pinili ng Diyos ay siya ay gumamit sa isang babae ng siyente, si Maria. Dahil kapalat ang mga babae. Marami ang sabi,
ang rosaryo ay totoo. Maraming hindi wala yun. Dahil kanya-kanya ay sa paniniwala ang bawat isa sa atin. Mahalaga daw po yun. Divine mercy. Yung divine mercy, mahalaga. Nakikiraan. Ito ay divine mercy. Kung sinabi mo divine mercy mahalaga, ito kinuha ko na sa Canon Road sa Baguio. Ang divine mercy. Tingnan nyo. Ito ang araw ay nakita ng anak niya. Basahin mo ang araw yung divine mercy. Yung anong sa dito ano nakarating ko. Ay, May 9, 2016. 10 to 11 a.m. Camp Benguet, Baguio City. Ano? May 14. May 9. May 9 na. Ito ang nakita ng anak niya si Grace at Wendy sa baba. Tignan niyo yan ha. Tawag mo. Mahalaga po daw yun dahil ayun, Ito, basahin mo. Yung binumalik kami doon. Pares yan. May 14, 2016. 7:27 a.m. Camp 5. Kampay. Pares-pares yan. Pares-pares ang kanyang video. Una-una ay bumalik kami ang 14 sa Kampay. Ito. Yung poste niya ito, nandito ako. Ito yung bago eleksyon niya, tapos na eleksyon. Ngayon, binigyan ng ulit. Tuloy-tuloy. At bumaba na yan. Ha? Bumaba na yan. At nagpakita na. Nagpakita na. Ngayon, binigyan ng ulit. Pumasok na sa aking kamay. Siya ang bumaba na at pumasok sa aking kamay. Ito yun. Divine mercy. Camp 5. Mahalaga daw po yun na mahalaga sa araw ng kamatayan niya sa away. Yes. Dahil marami pa ang kasaysayan nangyayari sa akin. Dahil sa mga tao, sa kanila galing lahat. Siya ang aking binigay ng kapangalan. Divine mercy. Nandito nagpakita ng hugis din siya kita. Nagpakita rin ng hugis. Pasayin na yun. May 14, 2016, 7:30 a.m. Camp 5, Benguet, Baguio. Nandito siya. 14 na yung mga Mary. Kung lapitan nyo, tignan ninyo. Ito siya. Siya ang natawag. At ganun.
Por eso, naglalakbay-lakbay ako. Balo ko naman yung race. Hindi ko nakuha yung araw yun. Dahil 2010 din yun. Dahil lahat ang kagamitan ko nandito sa Pangasinan. Yung bumukas, ang langit, may kalapati, isa rin ang principal, nagpakita rin sa kanya. Siya rin ang tunay na katibayan. Sa pamilya. May kalapati, doon din ako sa kanya ng kumain ng Portuguese. Hindi ko siya ay binili lang ang akin. Hindi ako kakain. Ang sabi ko, hindi ako papakainin. Dito ako sa bahay mo ay ginamit ako ng presyo, ginamit din siya ng Diyos para paano ako makayulog sa tulog sa bahay mo. Ngayon, sa pagbibilang niya sa akin, nag-aaway na kami, papakainan, hindi ako kumakain. Sa tagal ng araw yun, sabi niya mamamatay ka na, hindi ako mamamatay, mas malakas pa ako sa iyo. Oras sa mga pagkain ko, kunin ko, gumagalong na kamay ko. Kung iinom ako tubig, gumagalong din ang kamay ko. Hindi ko mahawak ang kamay ko. Basta ang Diyos, ang Espiritu ay mag-utos sa iyo, wala kang magawa. Kung hindi, luluha ka. Amen? Maraming kasaysayan ang nangyayari. Ang mga tao rin ay siya ang nakakaalam. Dahil sa kanya ang pinili. Sila ang pinili para darating sa akin. Dahil di ko alam, ako taga Kolosuro. Taga Mindanao ako. Dumating nang nakita ko, narinig ko na linggayin, ay gusto ko na pumunta. 8 years old ako, umabot ako ng 10 years old, sabi niya linggayin, mga marisa kawi-kawi, doon ako, gusto ko na pumunta dito sa linggayin. Yung linggayin pala, una-una at pinuntahan ko. At year 2007, mga Rizalista, ito ang baston nito, galing sa langit. Ang style ng baston ng Dapol, ang kwento dito, year 1970 ay lumutang sa mga Rizalista, isang Apolagyo. 1970 lumutang, 1972 ay nawala sa isang Apolagyo. Ngayon, nakatira sila sa Tuntun din kayo. Ngayon, pumunta ako sa mga Rizalista at may ginamot ako mag-isang leader din. Biyernes yun. Alas 5 pumunta ako, katapos ay nagamutan ako. Pagdating ng alas sa 6:30, 7, oras na ay sabi niya, pupunan tayo, makakain tayo. Sila nag-raise na mga money. Ay, importante. Ngayon, pagsubok ko na sa alas 7, sabi niya, yung isang anak na Rizalista, ang tatay niya ay patay na. Pumunta din siya sa labas, nahulog ito, dahil sa sala kami, may sampalok doon. Nahulog, sabi niya, Ama, pwede ba huwag ka muna kumain? Bakit? Dahil ang baston po isang baston. Ito ang una-unang baston. Isang duwende, hari ng duwende, ay siya ay hugis na duwende. Ito pinagawa ng matanda. Inipiyato sa kamay niya, nasunod ang paa niya. Maraming kasaysayan ang kagamitan ko. Sabi niya, Ama, doon sa linggayin, sabi niya, mahawak ka muna kumain at hawakan mo itong basto. Itong basto nito, paghawak ko, ay nahawak ko, pati mga balat niya at binibigay sa akin. Wow, ang ganda ito, sabi ko. Buhay ito. Ngayon, sinuli ko sa mayari dahil sa kanya ito, binigay sa akin. Sabi niya, hindi mo sa inyo yan, may kwento dyan.
Sigurado pa kayo sa akin? Opo, may kwento dyan. Ano ba ang kwento? Bago ka kumain, Ama, ay may kwento dyan sa pasto nito. Sabi ko, paggawa ko ng gaway ko, lumikit ang mga dapol niya lahat. Sabi niya, 1970 ay lumukang sa kanya. Sa kanyang ama, isang kapulari siya. Ikihilig siya. 1972 ay nawala. Dumating ako 2007. Alisin mo yung zero. Anong lamas doon? 73 yan. Natuntun ng lingay. Natuntun ko ang basto nito. Hindi ba sabi ng lingay, asya o itar mo kato. Tama. Maraming bagay, di kong alam, bigla-bigla ay sa kanila galing lahat ang aking kagamitan. Sa akin lang yan. Lahat ng mga pastor ko yan, kung sino man na susunadahan ko, ay sabi nila, malakas yan, malakas yan at saka gamit namin yan. Isa lang ang tanong ko sa kanila, sino ba ang tunay niyong gabay? Sino ba ang pumapasok sa inyo? Sinasabi nila, o ngayon, tanungin niyo sa kanya kung tunay yung gabay. Ngayon, inanong nila, ang lahat ng kagamitan ay sinabi ko, hiningi ko, ay sinurinder nila sa akin. Sabi niya, Ama, sa iyo pala ito. Hindi ko rin alam. Mga leader sila. Hindi ko sila kaano-ano. First time namin lang ay nagkita. Halos lahat ang first time ang nakikita ko, mayroong sinusurrender sa akin. Kung dumadayo. Yung sa Baguio, anong pinunta natin doon sa isang manggagamot? Itaas mo yung maganda ito, mami. Yung doon sa Baguio, yung isang manggagamot, isang nangangangiyaw, sabi mo, isang matanda. Oh. Itaas niyo. Ano na ito? Sa matandang babae at saka yung isang Siya nagdala, mami. Yung manggagamot. Oh. Ano yung kinakausap yung matandang malala, yung lalaki na sa loob kami? Umiwas siya, no? Pinakamalakas kasi kung magbabayad daw, ano? Pumapatay sila? Kanyaw. Kanyaw. Malalakas sila. Ngayon, isang babae pinunta namin, anong kinakausap niya? Hindi ko po nakita yung kausap niya. Kasi Blessed Virgin din ang kausap niya. Yung espiritu. O kinakausap niya ang bawat isang tanong doon, isang daan ang ano. Ngayon, sinabi nila, ano sinabi niyo, kilala niyo ba yan? May pakilala kayo sa akin. Siya pinakilala niya. Ano? Pinakilala ko kayo, pero First time yan, malakas sila. ano po na nagkanta pa siya? Ha? Nagkanta siya Oh. tungkol sa Blessed Virgin at saka ewan ko ano po yung mga salita niya. Oh, laki ang nakakausap niya ng Espiritu. Ngayon, ang sinabi, ano yung sa Espiritu kung kilala niya ako? Ano sabi ng Espiritu? Bantay niya? Kilala daw po kayo. Ha? Kilala daw po kayo. Kilala niya ako? Oh. Kasi bago na siya, yung muna hindi pa masyado, pero nagtumagal na, kilala na po. Gusto nila ibalik ang pamasahe ko. First time na yun. Yung head, yung pinsabi nila pinakausap nila, ay, sabi niya, master namin yun. Pari yun ano? Pinakamalakas, matanda na mga 80 plus na yan ano? Malakas daw. Malakas, dumating sa akin, first time. Siya nagbayad ako. Hindi ako nagbayad, siya nagbayad.
Sabi ng bantay, yung kausap niya, yung espiritu, balik mo ang pamasahe niya yan. Ha? Kung tataka kayo, no? O, bakit sila ay nire-respeto nila po? Ha? Di ba? O, maraming salamat, ha? O, kami naman si Mami. Pumunta kami sa Quiapo. Ay, kwento namin si Mami. Kami niya. O, kwento kami. O, kwento kami. Ay, pumunta kami sa Quiapo. Ay, magsimba. O, magsimba kami. Dumating kami ng alas 6. Ngayon nakita si Mami ay nasa ulam. Ano yung nakita niyo? Papa Jesus na may dalang krus. Pero pagpasok namin sa simbahan, sabi ng pagkatapos na ng misa, bumalik. Andito na si Jesus. Kararating na. Pagpasok namin. Kami lang ang pumasok sa tatlo. Pero paglabas namin, uwi na kami dito. Nasa taxi, ano may dalang krus. Maraming himala ang nangyayari. Isipin mo, umalis na tapos ang misa, namin lang, at hulog yung bakit mo ang may ay darating, nandito na si Jesus at pumasok na, ngayon din. Ngayon lang siya pumasok, ngayon lang siya dumating, kabilang tatlo ang dumating may hawak ng basbon. Amen? Ay pinasukan sila ng Diyos. Tama, hindi. Also, lahat ang aking pinuntahan, mayroon dito natanggap sa akin. Ang sabi nila, mapapahamak ako. Mayroon na gusto sa akin, kasama niya mismo ang pinagtanggol niya ako. Dahil huwag mo siyang galawin. Hindi mo malabo sino siya. Kasamahan niya mismo yun. Kasama niya, sinabihan din siya. Pumunta ako sa Abra. Ngayon, may ginamit kami doon, isang kapulan din, isang kapulan kasama namin. Ngayon, napansin namin isang may abulan din doon sa paligid nila. Tinatatawan-tawanan ako. Dahil may paskon ka pa, sabi niya, tatawa-tawa sila. Ngayon, pagtawa nila, yung palang mga alagad niya, mga 20 sa silong. Pagtawa niya sa akin, dumating ng alas 7 ng gabi, pumunta sa amin doon, dala-dala niya yung anak niya. Hindi niya kaya gamutin. Tennis court ang anak niya. Ngayon, yung anak niya, pumunta sa akin. Dala niya yung tatay niya, nanay niya, ang bulagyo. Tapos nagsalita ang kanyang anak. Binasbasan ko siya. Ngayon, lumabas ang isang sibawong. Ganyan kalaki ang sibawong, gumagalaw pa sa bibig niya. May sumunay pa yung sibawong. Yung sibawong na yun. Wow. Oh. Ngayon, ang sabi ng anak niya, sinaibigan ng isang 20. Sinabi niya sa magulang niya, ikaw, hinalain mo siya, di mo ilala kung sino siya. Siya ang master namin. Yung 20, doon mismo nakatira sa bahay niya. Saan ba nakatira? Doon sa tulungan bahay niya. Ginagamit nila kami. Tapos nakita mo, narinig ko, ay, nilait kayo po, master. Kasama kita ba? Ano? Ay, katala. Oh. Kasama. Parang may witness din ako. Ano talaga yung nangyayari, tinatawa-tawanan tayo? Yung dahil dun sa isang batang na matanda, parang naengkanto, yung nanay niya magagamit din. Kaya lang nung nakita kami doon yung tumatawa-tawa, may isa pa kaming kasamang lalaki na nakilala namin sa Quiapo. Yung lalaking yun, bali kamag-anak din niya doon sa Abra. Kaya lang yung dinala kami doon, yung time na yun na mag-mission din sana kami, yung nakita kaming tinatawang-tawanan. Dahil may hawak ako ng baston. Nakabaston. Hanggang sa lumapit yung bata sa yung nanay na pinapagamot.
Hanggang sa nung gamutin na, may lumabas pang uwot bago yung Sibaw. Sa bibig ng buhay. Tapos nagpatotoo na yung tinatawanan nyo, ay siya yung master namin. Sabi ng bata. Gusto mo sabihin ng yung bata, anak niya, gusto mo itong katawan ito, kukunin namin. Isang anak din yun. Huwag kang tumawa at tinuturo siya. Anak niya mismo nagturo sa kanila. Gusto mo itong katawan ito at kukunin namin? Pumili kayo at babanggayin ninyo. Simula yun, kinabukasan, ano nang regalo sa akin yun? Ay akong babae. Puso, ang lahat, dapat huwag natin usgahan isang tao. Bago nyo usgahan, tignan niyo muna yung sarili ninyo. Baka yung pag-usga nyo, kayo ay mapapahama. Gusto ko lang sa inyo, kung pumunta kayo dito, totoo kayo. Huwag kayong magngako kung hindi kayo pumunta dito. Dahil hindi nyo alam kung ano man bagay, hindi nyo alam yung araw yung pumunta kayo, yun pala ang kagalingan ninyo. Amen? Maraming bagay ay napuntahan namin. Hanggang pumunta kami sa Manawag din. Isang abulado din. Matinig. Salamat. Tala. Kung tinawag ko siya Tala, kung tinawag ko siya pangalan ni Marvin. Doon kami sa Santa Ilocosur. Doon ako pinag-practice ng si Ina Edna ng mga kagamitan. Isipin mo yung tubig, sabihin, yung dagat, palabasin mo ang isda. First time 2010, di ko kaya yun, sabihin, hindi. Gawin mo, isipin mo. Tama, okay. Ngayon, sabi ko, sige nga, subukan ko. Isda. Magpakita kayo sa dagat. Magpakita kayo sa akin. Kung tunay ako ay binigay ng Diyos ang kapangyarihan ko. Pinahirap sa akin. Ngayon ang isda, himbis ang isda ay lumalangoy. Parang sumasayaw. Libo-libo. Umikot ko nagpaparada. Wow! Oh my God! Anong sabi ng mga isda tala? Nakita nila? Nakita yung mga isdang pabalik-balik, pinaikutan tapos nilagyan ng yung kapal, yung Lambat. Pinaikutan sila. Kaya lang Isang lambat, dalawang lambat. Pinikutan na. Sabi niya, mayaman na tayo sa dami ng isda. Yung isa, sinisid. Yung isda daw, sumisik-sik sa pumangin. Kasi sinabi ko, huwag kayo magpahuli kay isa sa inyo. Mapakita lang kayo, huwag kayo Wala ni isang nahuli. Kahit isa, walang huli. Paano nangyari? Sumisik ang mga isda sa tubig, sa buhangin. Dahil ang pangako ko sa kanya, huwag kayo magpahuli. Ngayon na naman, 3 puno. 3 puno malalaki. Kasi Palangay, dagat. Sa Everett Park. Doon ang si Panday. Ngayon, testingin mo yan. Ay, payukuin mo yung 10 puno. Puno na naman. Walang kabigo. Paano ko maisip yan? Sige, praktisin mo yan. Akong bahala sa iyo. Kasi pinahiram sa kanya, binigay sa kanya ng kagamitan ng Diyos. Iniwan sa kanya at hinanap ko. 7,777 na bawat at sinawi sa akin. Doon sa Santa Ilocosur at doon ako pinag-practice. Alam mo yung 3 puno? Ikaw, kung ako ay i-respeto mo, ay humuko ka. Pati dahon mo, pati sanga humuko. Ang laki ng puno yun. Oh my God. Di ko makalain kaya ko dahil tinuturuan lang ako, di ko alam. Dahil alam nila kung sino. Ako hindi ko. Ako, sabi ko pangalan ko si Roel. Sabi niya, hindi ka si Roel. Ano po rin ko pangalan sa kanila? Eden. Purso may bato tayo sa isang bato.
kayo ay bababa na ang tunay na Eden at siya ang paraiso. Marami nagtataka. Marami nagtataka rin ako sa sarili ko. Ngayon, sabi ko, Kapin, may sasabihin ako, ay, meron pa isa. Ngayon, pinagpraktis sa akin ng yung mga kagamitan, isda, nalabas ko. Ngayon, yung puno. Ngayon, pinagpraktis ako, nagasmal ako. Ang sabi ko, mabigat na. Ang sabi ko, anong gagawin ko, ina? O ba, anong gagawin ko? Bahala ka dyan. Pag-ikot-ikot ko, sabihin nyo na, dahil di ko kaya ang ating bubuhatin ngayon, bahala ka na. Ngayon, sabi ko, open to kesame, open to doktor, nandiyan ang buhawi. Diyan ang buhay, umiikot, yung kalating kanibang ay lumipad. Ang termos namin ang mga damit, lumipad. Hindi ka makalabas, naikutan ka ng buhawi. Doon lang sa lugar yun. Ngayon, umpisa alas 6 yun, ano? Sabi nila, pahinto mo. Hindi ko ito pahinto dahil bahala din kayo. Ayun ang sinabi niyo, bahala din kayo. Dahil gusto ko ay tuturuan niya ako, di niya tinuruan. Yung naisip ko, yun isipin ko, yun gawin ko. Ngayon, pagdating ng alas 8, malakas pa rin. Kung ganyan yung kamay mo, masakit. Hindi ko makalabas. Doon na sa part ko, sa tabing dagat. Ngayon, sabi niya, pagdating ng alas 12, sabi niya kasama ko, Iden, pahinto mo na, gusto ko lang umihi. Madali lang yan, kasi madilim naman. Kuha ka ng kumot, bukay ka sa buhangin, kwento-kwentuhan tayo, habang umihi ka, diretso, katabunan mo, di mo kayo ka. O, tama hindi. Dahil, ang lahat yan, kayo ay tinuturuan niya ako, dapat, tuloy-tuloy nyo. Pinabayaan niya ako. Ano nangyari? Dumating ng alas 3, madaling araw, at umiyak ni Sir Disney mga katulog. Sa bagay, sabi ko, pagbigyan ko na, sukap na, kung hindi ito. Pati ako nagtataka rin ako, sukap ko na nga, baka hindi ito. O sabi ko, Huawei, sobra ka na, hinto ka na, mamaya. Nawala. Ngayon na naman, sabi ko sa kanya, mag-alas 4 na, nagpupo kami. Una-una, yung isa kasama namin, nakita sa langit, ginawa niya ang dolphin. Maliit. Dolphin, hindi talaga. Pasletan mo, nakikita ang dolphin, kalagang kulay yung dolphin. Ibig sa akin, nilulong niya, ginawa niya ulit. Hindi binigay sa akin, binigay sa kanya. Ano nangyari ka? Binigay sa iyo. Yung binigay sa akin, Buhay na dolphin. pag ang anak ko, pinulog ka diretso na. Buhay, anis na ang dolphin. Hindi na lumabas. Nasa kanya, bumunod na. Kaya nasaan na yun? Nasa yung ako. Sa akin yun. Ngayon, nandito, dating ng alas 4, tala, gusto mo, himala. Nakita niya ng buwan. Picturein mo yan. Pag-picture niya, gumano yung buwan. Doon ko na siya ako kay tala. Tama, hindi? Maraming bagay ay nangyayari. Mayroon na akong weakness. Ang tunay na weakness, mga sumasama sa akin, maraming himala ay makikita naman. Dahil ang tunay na himala, yung kasama ay nakakakita. Tama, hindi? Tama po. Hindi ko ito dito. Maraming himala. Por eso, kahit sa plaza, dumaan ako, tinatawanan nila ako. Ngayon, may pumasok, isang kasama niya, siya ang nagtanggol din sa akin. Huwag kayo ganyan, hindi mo alam mga kasama niya sa paligid-ligid na. Baka hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo. Dahil
Hindi galing sa akin, galing sa kasama niya. Huwag niyo galawin. Kung sino nang gumagalaw sa akin, mismo ang kasama niya at tataguti sa akin. Pero salamat talaga. Oo. Dito na naman sa Banawa, dahil maganda ng kwento ito kwento totoo. Oo. Isang kapularyo, pinakamalakas. Taga-ugan nila kami. Kwento. Tapos sinabi, kami doon sa Manawag sa Bukon, yung naisip siya na gamutan. Doon, ngayon nung sino magpapagamot, sabi nung magagamot doon. Ngayon, may umispo siya. umispo siya. Marami silang mga kasama na nandun po. Nung tinanong sino magpapagamot, tinanong kami ng nagpagamot. Ngayon, nung paggamot niya, inidin yung kamay. Dito pinamo. Marami siya customer. Naikot. Kami lang naiwan. Sino susunod? Kami no? Ayaw niyo kami. Ngayon, sabi ko, ako na nga. Siya pumasok. Ngayon, ginawag siya. Ginawag niya para buwabong yung kamay niya. Tapos maya-maya, may sumanib si Ama. Ang sabi ng manggagawa, sumanib si Ama, nandito lang ang aking anak. Nauna siya dito na bumaba. Gabayan niyo siya. Yun ang sabi ni Ama. Yung leader yung magagamot, i-head nila. Yun ang sinaliban. Yun po. Sinabihan. I-respeto natin siya. Dahil anak ko siya. Dahil siya ang unang namin pinapari mo sa lupa. Ano pinanta sa akin? Come Holy Spirit po. Tapos sila pinakita yung simbolo, yung mga bato, dala ni Ama, ang puso na bato, mga ngayon, nakita nila, mamaya, dito na yun, dito. Tapos kinanta na siya ng Come Holy Spirit. Yun po. Nakikita ninyo. Pumunta rin kami sa Talata, isang kamularyong malakas. Kahit dito, bigyan ko yung Talata. Kahit dito, makikita mo yung hangin ng kamay niya ay sa Malatarong yan. Paikot na bundok ang bahay niya sa pinuntahan namin yan. Kahit ganyan ka, gaganyanin ka, maramdaman mo yung lakas ng power niya. Siya si Mariano. Head ng mga ama-ama ng Rizalista. Kahit dyan kayo, ganyanin ka, kaya nila. Maramdaman mo ang lakas ng power niya. Ilan tayo doon pumunta? 8. Pangwalo ako na ginawa namin. Ginano niya, una-una sila lahat, pagdating sa akin, una-una sa kanila, kumusta? Meron. Sa iyo, meron. Dito ka, diyan ka dito siya. Hanggang dumating sa akin. Ilang beses ginawa sa akin? 3 beses ano. Ano nangyari sa kanya? Nangina po. Ang sabi niya, ano sabi niya? Patawad po. Hindi ko kayo nakilala. Amen? Maraming magpapatotoo yung mga binigyan ng kamangyarihan. Yung tunay, kilala niya ako. Yung ordinary, tawa ka lang, bilang araw, makikilala mo rin ako. Tulad sa bayan yan, tinatawanan ako. Magandang huli, nandito sila lahat. Puso mahirap mahusga. Mahirap maunalit isang tao. Kung sabi niya, ay, may anak, ganito. Anak, ganito. Ang pinagsilan sa akin ba? Alam niyo. Ang pinagalingan ko ba? Alam niyo. Mahirap. Oo, lumaki ako. Napapad ako dito sa Luzon. Yung pinanggalingan ko, alam niyo. Kung tanong. Isang kumpintero ako. Ang pinanggalingan ko, alam niyo. Mag-isa ko lang at pumunta dito. Ngayon, marami na akong pamilya. Ayun. Amen? Amen. Oh. Maraming bagay na kasaysayan at nangyayari. Ito, kunti-kunti ko na ipapaliwanag sa inyo kung ano ang kasaysayan at nangyayari sa akin. Kunti-kunti mga kasama at darating dito, sila tuturo ko paliwanag dahil nasa kanya ang aking kagamitan. Pusin ko piling. Maniwala kayo hindi, nasa inyo na.
Amen? Oh. Por eso, ang lahat man dito at ginagawa, hindi ako napapagaling sa inyo, ang Diyos. Lahat man at aking hinawakan, ang Diyos ang nagbasbas sa iyo, hindi ako. O, sumagot ha? O, may sumagot. O, ngayon, nasa inyo, basta totoo kayo, mag-isip kayo, basta ang Diyos ay nasa inyo. Ang Diyos ay nasa sa puso niyo. Ang Diyos, bahala na kayo. Sama kami, no? Correct. May sasabihin ka? No. Marami ang kasaysayan. Kung tayo ay unay-unay natin yan, marami darating yung mga patuto. Ano maganda? Kwento lang at kung patuto. Ha? Ano pakikinggan doon? Yung kwento lang at patuto. May witness ka. Ang lahat ay may witness. Mapalat ang sabihin ko sa inyo. Makikita niyo, ang Diyos 100%. Gusto niyo makita yung Diyos? Ha? Ayaw mo. Basta importante, lagi kayo dito, lagi niyo kasama natin ang Diyos. Amen? Huwag kayo matakot, huwag kayo mahiga. Ang Diyos ay nasa atin. Darating ang orasyon, lahat dito, lahat kayo ay masaya dahil kapiling natin ang Diyos. Amen? Darating ang Diyos. Ngayon, ito, nagsalita na naman ito. Yun, ito na, patutuo ko, ginamot ko sa Bimaloy. Halika, yung espiritu niya, pinasok ko sa isang tao. Nagbasbas po ang mga doon po sa Bimala, kasama namin po, kasama po kami doon sa Bimala, na binagdagan yung bahay. Ngayon, yung anak niya, kamamatay. Ngayon, sumali doon sa kasamaan po namin, na ang sabi niya, noong sumali, sinabi niya, napunta siya sa ilalim doon apoy. Napunta siya doon dahil ginawa ng masama. Dahil kulang siya ng pagdarasal. Namin niya rin na hindi siya tumatawag lagi ng darasal. Ngayon, kinausap niya yung mga magulang niya, kapatid niya, na alagaan yung katawan ninyo, na magdasal kayo lagi. Yun ang sabi niya. Dahil tutuwin pala yung pinto-pinto nung nabubuhay pa siya, totoo pala nga may interno yung apoy na walang kamatayan yung apoy. Yun po yung sinabi niya. Tinanong sa kanya, saan ka ngayon? Ano sagot niya? Sa apoy. Nandoon siya sa baga ng apoy. Ngayon, bakit ka nandito ngayon? Ang sagot? Ang nagligtas po sa kanya, na sinabi niya po ama, na nagligtas po sa kanya, yung binasbasan yung si ama, ang sinabi niya, ang Diyos Ama, sabi niya, nagpapasalamat kay Ama dahil niligtas niya ang Diyos Ama. Sinong nag-ahon sa iyo? Ang Diyos Ama, sabi niya, si Ama yung binigay. Wow, sabi ko, ako na Yun ang sinabi niya. Espiritu yun na sumalim sa katawan ng tao, sila ang mismo ang nagsabi. Sabi niya, Doon po kami nun. sa kapatid niya, ang mama niya, makabayan mo kayo sa yun, ano? Ang sabi niya, akala ko malakas na ako. Malaking katawan. Sinubukan niya uminom ng tubig ng edad niya, 34 years old pa lang. Ngayon, inahon ko siya. Tapos sabi ko, tanungin niyo kung kilala niya ako. Sino nagawang sa inyo? Yun. Sumagot yung Espiritu, ang Diyos Ama, si Ama, yun ang tinuro. Wow, sabi ko, ay wala akong masabi, bakit kukontrahin ko is, mga espiritu na sila. Basta importante, bahala na kayo mag-isip, bahala na kayo magusta kung ano man sa akin at kung paniwala nila at sinabi nila, kung dito to, silang sisinyo, hindi ako. Amen? Amen. Tama hindi? Tama ba? Lahat sila ay sisihin nyo dahil sila ang patuto sa akin. Kahit may sinabi ba ako? Isa ko kompintero. Isa ko pululi. Lahat ng bagay alam ko gawin ko. Nandyan ako. Ang tulong ko lang sa inyo,
ang inyong kalusugan, ang kagalingan. Ang iniwan sa inyo ay kayo ay totoo. Kung gusto nyo totoo kayo, ay ligtas kayo dahil yan ang kayamanan nyo patungo sa Kanya. Huwag na kayo magplastikan. Huwag kayo mag-alanganin. Kung totoo kayo, magpatotoo na kayo sa sarili niyo. Si Lord na sa inyo. Amen. Amen. Marami pa kasaysayan. Marami nang malalaman ang mga tao ay nakakakita sa akin. Iguadin doon sa Balundo, siya mga iglesia. Binasbasan ko ang butas, nakita niya yung ulo ko, pula daw. Iba siya, sabi niya, may iglesia. Iglesia yun, doon sila bumalang sa akin. Bakit? May iglesia sa ulo. Bakit? Ano yung ibig sabihin ni Mary? May sabi ngayon naman, nakita ng bata, Papa, bakit liwanag ang ulo niya? Yung naalala mo, Nay, yung pulubi doon sa palengke, yung nagbigay sa 5 piso, naalala mo ko yun? Oo, yan. Ito, isang pulubi ay namumulot ng basura. Oh, ito. Tapos, kuto-kuto yan. Oh, sige ito mo, Nay. Nagpunta daw siya sa simbahan sa Dimale, nagdasal siya. Namumulot siya ng basura. Oh. Tinuturo ko kayo daw po ang ama. Siya ang ama, sabi doon sa amin. Nakaupo kami doon sa palengke. Nagbigay siya ng mabis sa akin. Sabi niya, sa inyo yan. Hindi. Pinang niya, hindi po sa inyo ito. Hindi sa akin, hindi. Sabi ko, Nay, kausapin mo nga yan. Bakit ako kilala niya? Kilala daw po kayo dahil sa pagdasal niya sa simbahan. Oh, sabi niya, ang lahat ng lilibot dito, ang kagamitan niyan, sa kanya yan, pupunta na sa kanya lahat. Yung matanda yung klubi, sabi niya, hindi nyo alam, ay lahat ay nag-ilibot dito, yung mga santo-santo. Ang lahat kagamitan niya, sa kanya, pupunta na sa kanya lahat. So, yun, ang mga bagay ay nangyayari. Si Eddie, Alekati. Oh, Eddie. Oh. Marami ay may dalawang sinto-sinto doon din sa simbahan. Salamat na ha. Oh. Ngayon, lumalapit sa akin. Oh, pati yung kung kami yung namatay, magulang ko yan. Ay, magulang yun ano. Oh, hindi. Ano yung sinto-sinto sa simbahan, hindi yung sinabi niya, kilala niya ako. Yung pupunta sabi mo, may sila ulo. Ay, sabi niya, ano sabi niya yung... Ay, tawag namin doon si Kusyano. Kusyano, oo. Ano sabi niya? Kaya sabi niya, nung una kayong nakita, nagpunta sa pisto. Sabi niya, yung nakita ko doon, sabi niya, sa may Methodist Church. Ako, Jesus yun. Ngayon, saan mo nakita yun? Sabi ko doon, sa simbahan, sabi niya. Ngayon, parang wala na si Papa Jesus. Bakit? Mga siklong-siklong ang nakakita sa mga tao. Hindi ako nagkasalanan, hindi ko naman kasalanan yun ha. Yung sisingin na naman, kundi kasali siya. Dahil dalawa sila yan, yung isa rin yung pipi sa simbahan din. Sabi niya, kung lahat ng may sakit kayo, papagagot kayo, di ko po kayo magagamot. Yung po si Luciano, pag pumupunta ko kayo doon sa pisto ko, ang akala niya kapatid ko po kayo. Sabi niya, yung kapatid niyo, magaling manggamot yun. Sabi niya. Nung nagkasakit yun, kasi ang sakit niya diabetic. Sabi ko, pag pupunta sila dito, nagamot din ka. Ngayon, ako naman, dahil lagi doon sa pisto, kung ano man po yung ibinigay sa amin, sa akin ni Ama, at ganoon din sa mga anak ko, ginagawa ko rin po sa kanya. Pero sa awa rin ng Diyos, at ikininto niya nung nakarang buwan, namatay siya. Itong mga, Namatay? opo, January tayo, nangyari, Namatay na siya. December. Ngayon,
Kasi matagal din namin hindi nakita yun. Ngayon nagpunta rin ng payat. Kasi matagaling eh. Ngayon, bakit? Sabi ko, pumayat ka. Sabi ko, hindi ko alam, patay ako, sabi niya. Pero dinala ko doon kay Jason, punerarya. Pinadala daw siya. Pagdating doon, nung pinto, siya ang nagpinto mismo. Nung ano yun daw siya, yung basamuin na, bigla daw siyang bumangon. Patay na ba yan? Sabi daw niya, na naririnig na niya. Bumangon daw siya. Ay, hindi ako patay. Hindi ako patay. Pinto ko doon sa Mr. Kuya naman. Hindi ako patay. Siya pa rin, ganun pa rin na gusto nilang anuhin. Ay, tumakbo na siya. Yan ang pagbabago, sabi niya. Tulad ng misis niya. Ano sakit ang misis niya about time kaya lang? Ang misis ko po naman siguro madalang niyo kung makikita dito ilang beses. Noon, nakakapunta rin doon sa may sa Karungaan. Ngayon, hindi rin makakapunta dito. Dahil akala rin ko sa buhay namin yun. Pero ang sakit talaga ng misis ko, na-disgrasya ko yan. Sarili na po natin, yung saingan, yung kalan. Ating gabi, November 27, 2007. Tandang-tanda ako po yun. Dahil mag-alas 12 na po yun ng gabi. Bumaba. Bakit nung pagbaba niya, wala siyang mahawakan. Tapos bumagsak siya, dito po ang tama. Ang crack po ng ulo niya ng misis ko, dito po. Dalawa po yun. Ngayon, ayaw niya magpakumpay sa ospital. Nung ayaw magpakumpay sa ospital, ang sabi ng kapatid ko, nasa gobyerno rin yan, kung ayaw mong magpakumpay yung mga anak mo, maliliit pa. Tama po yun. Ito pong mga batang ito po yata ang maliit nun. Pang-walo po ito. Ngayon, sabi sa akin ng misis ko, hindi ako pwede, madali akong mamatay dyan, sabi niya. Pag iniwan mo ako dito, lalayas ako. Pero, ang ulo niya talaga, yung talagang nangingirot. Ako naman, di ko rin alam ang gagawin ko. Dahil, sabi ko, ama ka ako, talagang inano ko na yan sa taas. Kung iwanan ako ng aking kasama, sabi ko, marinig po ang aking mga anak, sabi ko. Kayo na po ang bahala sa akin, sabi ko. Ngayon nung December 15 din, mayroon din akong kapatid na naggagamot. Isinama ko doon sa may Bugalyon. Kaya ganito ko na lang ko, ama. Sinama ako sa Bugalyon na tinatawag din na ama. Si Amang Gerting po ang tawag dyan. Sa may Bugalyon, sa may barangay, Bulalakaw po yan. Sa Aguilar yata na yun. Nagpunta po kami doon ng dumating kami doon ng alas 3 ng hapon. Kasi ang misis ko, ayaw talaga. Kaya, ang hinahanap ko na po yung talagang gagamutin po para magamot po ang espiritu at katawan na. Dumating kami doon ng alas 3, ang bahay po, nakabukas yan. Wala kaming makitang tao. At parang ganyan lang na ermita. Parang ganito lang, bukas yan. Bakit wala kami makitang tao? Nandun kami sa harap, nakaupo ng kapatid. Mamaya, mga 15 minutes, may lumabas na matanda. Siya pala yun, ang mga gamot. Paglabas niya, dala-dala niya yung maliit na baston niya na may sing-sing. Na ang mukha ay ito po, ganito pong galing dito kaya nakalagay po doon sa kwan. At saka may bloodstone po. Ngayon, ang pinanggamot lang niya po, dahil kininto ko ang nangyari sa asawa ko. Tubay po, naalak.
Yun po, ang pinanggamot. Doon din po ako nagtaka nung paglagay ng sa buti ng alak sa upuan, sa mesa niya, pinatong yung basto niya. Gumagano naman yung alak po. Kumukulo. Kaya nung pagkulo, binuksan niya. Sabi niya, alam mo, sabi niya, hindi niyo kasama ang pasyente niyo. Pero gagamutin ko sa pamamagitan mo, sabi niya. Iniksay po niya sa 2 bato, na regular na bato at sa puting bato. Doon ko po nakita ang tunay ng ulo pala ng tao, ulo nating mga tao. Ang ugat po natin maliliit na parang buhok po. Malaki ng konti ang buhok. Doon ko nakita yung daloy ng dugo para umandar na sa pamamagitan po ng alak. Yun din po ang pinanggamot din sa akin. Doon din ang igagamot ko sa asawa ko. Ngayon, sa madaling salita, dumating kami ng Dagupan, mag-aalas 7 na po. Nung pagdating namin sa bahay, pagdating ko doon, nakita ko misis ko, nagtitinda pa rin ng pinya po yan. Dahil kami po ay isang sidewalk vendorman po. Alam ni Mami Aida yan. Nakita ko po nandoon. Dahil ang sabi sa akin din na amang Girting, pagdating mo ng pwesto nyo, sabi niya, nandun ang misis mo, nagtitinda. Totoo po. Ngayon, nung dinamot ko rin siya, alas 6, nung sirena, pagtutok ko ng sirena. Nung nagamot na siya, nung pinanggamot sa akin, sabi niya, gusto ko lang matulog. Sabi ko, kung totoo po, sabi ko, sa sarili ko po, lahat po ng sinabi niyo, ama ako, gagaling dito po ang asawa ko. Nagpahinga po ang misis ko. Mga 1 oras siguro, tapos mamaya gumising, sabi niya. Gumanya sa ulo niya, nawala na yung sakit ng ulo ko. Saka, parang gumanang katawan ko, sabi niya. Lagi rin ang kasalanan ko po. Yan po ang mga himalang nangyari po sa amin. Kaya, nung sinabi ko na, gagaling ka rin, sabi ko. Pero ang anak ko po talaga, lahat po ng mga anak ko, kung nakita niyo na po sila, sila rin po, nakikita niyo rin sila dito. Ano ba yan? Nakikita niyo rin sila dito ng gagamot ng dahil sa kanya. Ngayon, nung nag-security guard yung panganay ko, 17 years, na-discover kami niya ma. Na-discover yung 2 anak ko, kasama yung anak nila Mami. Tapos, sa Santa Barbara, ano po Mami? Si Pare Nickel. Kaya nakakasama ko yun, na-discover yung mga anak ko. Doon na po nag-umpisa ang pakikibaka sa mga bad spirit. Kaya sabi ko noon, pagka ko, sa mga anak ko, pagka ko, anong sinabi na mga siya po, ang talagang tunay na mayan, sabi ko sa kanila. Dahil kung hindi ka magdududa, ang ginagawa niyo na nagaling sa kanya ay magagawa niyo. Sabi ko. Kaya ganoon. Matagal din po. Sa karanglaan ko dati po ito. Kaya nung nagkaroon na ng nandito na, lumipat na dito. At pasalamat din tayo dahil ito rin po ay nabuo. Simbahan na po ngayon. Templo na po. Kaya ako, ang laki rin ng pasalamat ko na nangyari yung ganon. Mga pagsubok, tinanggap po namin lahat hanggang ngayon pa rin. Halos tinatanggap ko pa rin ang problema. Dahil sa madami palang anak, hindi ka rin pala bibigyan ng Diyos na hindi kaya. Kung ano ang problema ka, makakaya. Yun ang
pasalamat ko rin sa sarili ko. Ganon din ang asawa ko. Gaya ngayon, yung misis ko nandun. Dahil ang hanap buhay namin, bananag po. Kung sino man pong nakakapating doon, minsan sa harapan ng lipan, kami po yung nandun, nagbabananag lang po. Yun lang po ang hanap buhay namin. Kaya, minsan si misis, hindi na makapunta rito. Siya naman nagbabantay lagi. Pero sinabi ko naman kaya ma'am, kaya na rin po ang bahala. Dahil ako po, nandito. Mga anak ko, nandito rin. Yun po, papasalamat din po ako ng malaki. Na. Kaya simula na noon hanggang ngayon, ito pa, dadalawa na po ang anak ko ngayon na video active na pupunta rito. Pero ang mga anak ko rin, nandun pa rin, alam ko ang kanila dahil siya talagang ang pagmamahal na sa amin nandiyan na po. Na binigay nila. Sa pamamagitan din ni Ama Idin, alam ko na sila po ang talagang nakakapagpagaling kahit sino sa atin. Dahil ko ang sinasabi nila lagi yung ang nagpapagaling sa atin ang Ama, pero sila pa rin dahil sila pa rin ang ating kapwa katawan. Siya ang pagpapagaling sa inyo. Ang Diyos Ama. So, ginagamot ko kayo si Diyos Ama ang tunay yung gano'n. Kaya hindi ko nagalaw yung kamay ko. Basta ang Diyos Ama ay siya ay nagpapagaling sa inyo. Dahil ang lahat ng kagamitan ko galing sa Diyos Ama. Amen? Dahil lahat yan, ang inilig ko sa inyo, magpatuturak kayo ay tunay nandito, ay totoo kayo. Kung hindi kayo totoo, ay hindi kayo gagaling. Dahil ang gusto ng Ama ay totoo kayo. Amen. Dahil bata pa ako hanggang 60 ko na, kayo pa rin ang naglilingkod ako sa inyo. Ang gagaling mo. Yan ang hinihiling ko sa inyo. Basta importante ay totoo kayo. Ang Diyos ay masaya. Ay, may tubig ka. Pati mata na ubas-bas. Inom mo na. Ito ulit. Yan. Anong gusto? Bas-bas na yan. Bas-bas. Sige. Inom mo na tuwid mo. Inom mo na. Okay na? Okay na? Wala na sakit? Wala na? Sige, wala na. Tayo, mama, nagabot natin dito. Punta mama, ha? Opo. Sige, punta mama? Opo, sa'yo. Magaling ka na? Magaling ka na? Badakar mo Oo, tayo na. Badakar mo. Yun, nasabi mo na yung masabi mo. Yung masasaya mga anak mo, sabi mo na. Yun. Ang lahat yan, kahit ngayon tayo ay simulahin, ngayon tayo yung sisaya. Lahat yan, may kasasaya tayo bawat isa sa atin. Tama, hindi? Ang lahat ito, may kasasaya. Pero pa man, hindi ko pa naidugtong. Yung nagpakasal ako, yung Sunday yun. Ito lang. Ito lang po. Okay. Ito, yung pala yung nabanggit ko po sa inyo na balikin, nagsumbong sa akin ito. Okay. Yung palang bantay doon ang nagkakagawa nung nangyari sa amin. Lahat sila nagkasakit ng tiyan. May bantay pala doon. Dahil yung balikin na yun, ako ang nagputol. Pero pinalam ko naman. Nagsumbong sa akin ito, Kanino ka nagpaalam? doon sa puno ko. Yung nagbantay, hindi ka nagpaalam. Yung nagbantay yun, yung bantay, hindi ka nagpaalam. Basta pinaalam ko po doon na sabi ko, Ngayon, ito, kung kayo ay magputol ng puno, paano magpaalam ka paano ka nagsimula pagpaalam yung bago ka magputol? Paano mo sabihin? Ang tanong, ama, ganito ay, kasi, sinabi ko muna kay ama, sinabi ko muna sa ama, na yun pong puno na yun, ay puputulin ko po, kasi makaka-store po. Ang pangalawa,
Sinabi ko rin doon, kung sino yung mga nandoon, mabantay, o kaya sino may-ari ng puno na yun, aalisin po ang mga kaisturbo. Ngayon, gano'n lang po. Bakit nung pagkatapos ng kasal ng anak ko, ay kami tuloy ang Yun ang kulang isa doon. Ha? Kailangan ay kahit kung gusto mo ay tumira dito sa amin, tanggap po kayo. Dahil ang tahanan nyo ay sinira ko na. Saan ngayon siya nakatira? Palaboy-laboy. Dahil ikaw nagputol, ikaw rin magbigay ng tirahan niya. Tama, hindi? Mayroon pala ako amang sinabi doon na pagpaspas ko doon, pwede na silang lumipat doon dahil mayroon siyang hindi naman tinitirahan na parang pataba. Pero gano'n pa rin, nagsumbong ito dahil sa masakitan dyan. Ibig sabihin, hindi tumalak ang iyong paspas at iyong mga sinabi. Tama, hindi? Ha? Yan ang lahat ng bagay natin na dapat natin. Ano yun natin? Ang lahat ang dapat natin ay gampanan ang gawain natin dito. Kung ano man hindi nyo nakikita, magpaalam kayo. Magpaalam kayo, kumpleto paalam hanggang tirahan nila. Amen? Yun lang ang aking sasabihin. Puso lahat sila kumain doon, nagkakasakit ng tiyan. Mabuti eh, nagbigay ka ng manok, ay, bumusog ang tiyan ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Ngayon ay tapos na ang ating ay mga kwento, ang mga kabalang, ang mga mahiwaga. Amino? Yun. Kasi matabi pa darating at magkwentuhan ito pa patutunan. Bernard, tama din. Himala hindi. Walang himala dahil wala pa nga nakikita. May darating yung himala. Ang tunay ng himala ay siya na yun. Tama kami. Sinubuhan niya ang wala natin.